Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa patuloy na pagsisikap na mabago ang disposisyon sa buhay ng isang tao, ang landas ng pagsasagawa ay simple. Sa iyong praktikal na karanasan, kung nagagawa mong sundin ang kasalukuyang mga salita ng banal na Espiritu at maranasan ang gawain ng Diyos, may kakayahang magbago ang iyong disposisyon. Kung sinusunod mo ang anumang sabihin ng banal na Espiritu at hinahanap mo ang anumang sabihin ng banal na Espiritu, isa kang taong sumusunod sa Kanya at magkakaroon ng pagbabago sa iyong disposisyon. Nagbabago ang disposisyon ng mga tao sa kasalukuyang mga salita ng banal na Espiritu. Kung lagi kang kumakapit sa dati mong mga karanasan at mga panuntunan noong araw, hindi magbabago ang iyong disposisyon. Kung hinihiling ng mga salita ng banal na Espiritu sa ngayon na pumasok ang lahat ng tao sa isang buhay ng normal na pagkatao, ngunit patuloy kang nakatuon sa mga panlabas na bagay at nalilito ka tungkol sa realidad at hindi mo ito sineseryoso, isa kang tao na hindi nakaagapay sa gawain ng banal na Espiritu. Isang tao na hindi nakapasok sa landas ng patnubay ng banal na Espiritu. Kung maaaring magbago ang iyong disposisyon o hindi, ay depende sa kung umaagapay ka o hindi sa kasalukuyang mga salita ng banal na Espiritu at kung mayroon kang tunay na kaalaman o wala. Kaiba ito sa dati ninyong naunawaan. Ang pagbabago sa iyong disposisyon na naunawaan mo dati ay na ikaw na mabilis manghusga ay tumigil na sa pagsasalita ng hindi nag-iisip sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Diyos. Ngunit isang aspeto lamang ito ng pagbabago. Sa ngayon, ang pinakakritikal na punto ay ang pagsunod sa patnubay ng banal na Espiritu. Sumunod sa anumang sinasabi ng Diyos at sundin ang anumang sinasabi niya. Hindi mababago ng mga tao ang sarili nilang disposisyon. Kailangan silang dumaan sa paghatol at pagkastigo at sa pagdurusa at pagpipino ng mga salita ng Diyos o sa pakikitungo, pagdidisiplina at pagtatabas ng Kaniyang mga salita. Pagkatapos noon, saka lamang sila magiging masunurin at matapat sa Diyos at hindi na magpapadalos-dalos sa pakikitungo sa Kanya. Sa ilalim ng pagpipino ng mga salita ng Diyos, nagbabago ang disposisyon ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng paglalantad, paghatol, pagdidisiplina, at pakikitungo ng Kaniyang mga salita sila hindi na mangangahas na kumilos ng walang pakundangan, kundi sa halip ay magiging matatag at mahinahon sila. Ang pinakamahalagang punto ay na nagagawa nilang magpasakop
sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at sa Kanyang gawain, kahit hindi ito nakaayon sa mga pagkaunawa ng tao. Nagagawa nilang isantabi ang mga pagkaunawang ito at maluwag sa loob na magpasakop. Noong araw, ang usapan tungkol sa mga pagbabago sa disposisyon ay pangunahing tumukoy lamang sa pagtalikod sa sarili, pagpapahintulot na magdusa ang laman, pagdidisiplina sa katawan ng isang tao, at pag-aalis sa sarili ng mga makamundong kagustuhan na isang uri ng pagbabago sa disposisyon. Ngayon, alam ng lahat na ang tunay na pagpapakita ng pagbabago sa disposisyon ay sa pagsunod sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at tunay na pagkaalam sa Kanyang bagong gawain. Sa ganitong paraan, maaaring mapawi ang dating pagkaunawa ng mga tao tungkol sa Diyos, na nakulayan ng sarili nilang mga pagkaunawa, at makapagtatamo sila ng tunay na kaalaman at pagsunod sa Diyos. Ito lamang ang tunay na pagpapahayag ng isang pagbabago sa disposisyon.